Paano nga ba nalambat ng NBI si Jason Eibler? Ayon sa NBI, malaki ang naitulong ng impormanting malapit sa pamilya ng sospek. Ang detalye sa pagbabalik ni Emil Sumangil. Ilang beses na nakalusot at naging madulas sa mga tumutugis na law enforcement agencies si Jason Eibler. Tinutukan ng media ang istorya pagkat bukod sa anak ng kilalang tao ang nabiktima niya, nag-ugat lamang ang patayan sa simpleng away trapiko. Naging mailap at hindi basta nakita si Eibler nang makailang beses na lusubin ng pulisya ang kanilang bahay sa Hillside Street sa Blue Ridge Subdivision. Nagsabi na rin noon ang inang si Marlene na makikipagtulungan sila para mapasukan ang suspect. Nito lamang isang linggo, luminaw ang lead ng mga otoridad na inatasang humuli kay Eibler. Isang impormanting sinasabing malapit sa pamilya ng suspect ang lumutang sa NBI at nagbigay ng intelligence information kung saan matatagpuan si Eibler. At dahil masela ng kaso at itinuturing si Eibler na armed and dangerous, masusi munang sinuri ng NBI kung may katotohanan ng impormasyon. Kaninang madaling araw, ikinasa ang raid matapos makumpirma ng NBI na positibo at totoo ang sinabi ng impormante. Kopya sir, kopya. Ito, kadadala sa atin. Copy sir, copy. So, doon na tayo sa secure ng gate. Dalawang buwan din na nagtago sa batas si Eibler, pero kaninang umaga, hindi na siya nakawala at tuluyan ng nalambat ng mga otoridad. Jason! Jason! Malapelikula ang pag-aresto sa kanya matapos siyang pumalag, manlabang at makipagsabayan sa putukan. Dahilan para siya itamaan, pati na ang dalawang ahente ng NBI. Pagkatapos ng mag-negative yung mga manhunt natin, dito na siya nagtago. Siguro, nasa isip niya na bihirang magpangatlong raid ang mga operatiba sa isang lugar. Ang mga operatiba natin nakatanggap ng tip and dinevelop natin ito. Medyo matagal na rin itong tip na ito. And dinidevelop natin, binalidate and verify. Emil Sumangil nakatutok, 24 oras. Isang babaeng nakisayalan sa piyesta ng Santo Niño sa Tondo sa Maynila ang ginahasa umano ng isang grupo ng mga lalaki. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Di sa sunog, kundi sa presinto ang tuloy ng mga bomberong ito. Sa gitna kasi ng pagdiriwang ng pista ng Santo Niño sa Tondo nitong linggo, isang babae ang pinagsamantalaan umano ng isang grupo ng mga lalaki. Pagdating nga sa presinto, takot na nagsisigaw ang biktima. Ayaw niyang magpaiwan sa takot na balikan ng mga sumalbay sa kanya. Ang dami nila, ate! Kwento ng bumbero, bigla na lang daw silang pinara ng babae sa Lacandula Street habang pinaparada ang kanilang sasakyan. Nakita ng taong bayan nagtatatakbo. Tumakay bigla sa bombero namin. Sa likod? Ayun, dito sa harap mismo. Ang tinanong namin siya kung ano nangyari. Nirape nga raw siya. At ang tinignan namin tsura niya, wala siyang salawal pang baba. Yung pantaas naman okay naman. Nang may masmasan, nagkwento ng babae sa mga pulis. Nakipiyesta raw siya sa Tondo kasama ang mga kaibigan at kasintahan hanggang sa nagkaayaang uminom. Nang magising siya, wala na siyang maalala at wala na rin ang kanyang damit pang ibaba. Di niya raw naaninag ang mga mukha ng mga gumahasa sa kanya sa dilim ng lugar na pinagdalan sa kanya. Sa takot, di nagsalita ang biktima at sumempong tumalon sa ikalawang palapag ng pinagdalan sa kanya para makatakas. Takot na takot siya at ang kwento niya, ni-rape daw siya. Sa ngayon, eto, pinapalo up namin kung saan yung bahay na yun para mahuli namin yung mga suspect. Dinala na sa ospital ang biktima para mapakalma at magamot ang nabaling paa. Rauna Crisostomo, naka-alerto, 24.